Pag-usapan natin mga tol yung mga kaganapan ngayon sa boxing. Official na po ang laban ni The Monster Inoue kontra Sam Goodman. Number 1 mandatory itong si Sam Goodman at mangyayari na po ang laban sa December 24. Ngayon pa lang sobrang yamado na si Inoue. Dito natin makikita na malayo ang level ni Inoue. Hindi man lang maging 50-50 ang mga kalaban niya. Lagi siyang yamado. Hindi kasi kilalang power puncher si Sam Goodman. Kaya ang magiging galawan ni Goodman dito, defensive. Susubukan niyang lamangan sa puntos si Inoue. Pero may power si Inoue. Kung makasingit ng solid yan, pwedeng babagsak si Goodman. Kaya malit lang yung tsansa na binibigay ngayon kay Goodman. Sa ibang banda naman, Bob Arum sinabing gusto niya ilaban si Arthur Beterbiev kay Canelo Alvarez at kay David Benavidez. Nasa listahan pala ni Bob Arum ang laban ni Canelo kay Arthur Beterbiev. So magandang laban ito mga tol kung maikasa ni Bob Arum. Kailangan ni Canelo umakyat sa 175 para agawin ang undisputed belt ni Arthur Beterbiev. Sa tingin ko mga tol, magdedemand ulit ng napakalaking halaga si Canelo para labanan si Arthur Beterbiev. Ito ang magandang laban ngayon kay Canelo. Kung maglakas loob siya na umakyat sa 175, sana pumalag si Canelo dyan kay Beterbiev. Sa ibang banda, na-interview si Kit Turman kung ano ang masasabi niya kay Canelo. Kung mas maganda raw ba ang pag-akyat ni Canelo sa 175 o lalabanan ni Canelo si Terence Crawford. Sagot ni Kit Turman dyan mga tol, isang hari daw si Canelo. Magagawa niya kung ano ang gusto niya. Pero tiwala si Kit Turman na kaya daw ni Terence Crawford manalo kay Canelo Alvarez. Kasi kung pagbabasehan yung naging laban ni Canelo kay Jermel Charlo, naging maingat daw doon si Jermel Charlo. Talagang full defensive ang ginawa. Pero dahil sa kakadepensa ni Jermel Charlo, kulang naman ang kanyang opensa. Kung kaya daw ni Terence Crawford magdepensa at magbigay ng opensa, may porsyento na kaya niya manalo kay Canelo. Pero kung aaralin daw yung mga nakarang laban ni Canelo kay Jaime Munguia, Edgar Berlanga, bumabagsak daw sila kahit malalaki dahil nasisingitan ng solid. So pwede raw mangyari ito kay Terence Crawford. Kahit gaano siya kaingat sa laban, kung matamaan ni Canelo, pwedeng babagsak si Crawford. Kaya sabi ni Kit Turman mga tol, mahirap kalaban ng isang Canelo Alvarez. Kailangan maging perfect ka hanggang 12 rounds. Pero para kay Turman mga tol, mas maganda raw kay Canelo kung aakyat na lang ito sa 175 para lumaban sa undisputed king na si Arthur Beterbiev. Binanggit din ni Turman sa kanyang interview, babalik pa ito sa boxing at gusto niya labanan itong mga champion sa 154. Pero kailangan ni Turman tune up muna kasi matagal na bakante ang kamao. Sa ibang banda naman may nabasa akong isang post ng isang Japanese. Sinabi sa nangyari daw ngayon kay Cuadro Alas sa kanyang promoter na si Masayuki Ito. Baka raw wala nang promoter na magkakainteresado kay Cuadro Alas. Sa ngayon 35 na si Casimero, 36 na next year. So abangan natin mga tol kung sino ang unang promoter na mag-offer sa kanya. Kasi kung wala nang promoter mga tol, hindi na rin mapapalaban si Cuadro Alas. Sa katingin ko mga tol, anytime kaya na ni Casimero magretiro sa boxing . Marami na siyang napundar at okay na yung buhay niya ngayon. Pero gusto ko pa rin makita si Casimero na lumaban mga tol . Lalo na kung mapalaban sa isang Pinoy din, Astrolabio at kay Marlon Tapales.